close ko naman nung kanila, ayan na nagdagsaan naman itong mga may concern regarding enrollment. Ano? So, again, good afternoon sa inyong lahat. So, I am your instructor, Engineer Mary Joan Leasin Ilao. I will be your instructor in this course, Engineering 416 Research Methods. No. So since this is our first meeting, no, it is our um duty and responsibility na i-discuss muna sa inyo yung ating na course information syllabus. So you would know ano ba ang gagawin ninyo, no? Ano ba ang requirement niyo sa course na ito so that at the end of the semester, kayo ay magkaroon ng passing grade no sa course na ito. No. Okay po. So allow me to share my screen. So, pasensya na din at hindi ko ma-open ang aking, um, actually open naman yung camera ko kaya lang sabi niya, "Camera not found." Sabi ko, "Hala bakit? Anong problema kayo?" Siguro tino-top up na naman itong laptop na ito 'no, okey. So kasi nung nag-orientation pero siguro naman nakita niyo ako during the orientation, re-orientation last Wednesday ano. So doon dalawa ang gamit kong, gadget 'no. So para nga ako'y makita, eh, since laptop lang ang dala ko ngayon, eh, di ayan hindi niyo ako, makita na at may problema nga 'no. So, let me share my screen. Okay, so nakikita na po, yan 'no. So okay, so this will be, by the way, hindi ko pa siya na-edit for this semester, pero ano lang naman yan, yung year lang, yung academic year lang ngayon, pero ito rin lang naman yung content, ano, nung mismong course information syllabus natin, no. So, okay, so yung course title po natin is Research Methods and yung course code natin is Engineering 416. Okay? So as discussed with you last Wednesday, kapag sinabi natin na Engineering 416, ibig sabihin, it is a common course sa lahat ng mga engineering programs dito sa atin sa university. So kahit saan kayo magpunta, meron pong research methods tayo na course. No? Okay, dito pala, dito sa atin sa college ay merong research methods, no? So basically, if following our CMO, so this is a fundamental mechanical engineering course, no? And ang prerequisite po natin sa course na ito, so I guess maliwanag na rin. Ibig sabihin dapat natapos niyo na. And I believe kaya kayo ay nag-enroll ngayon ay natapos niyo na yung ating Math 403 or yung ating engineering data analysis. Tama nga. Yan. No. So this is being offered every first semester po ng third year ng ating mga students sa program na ito, no. And yung credit hours po natin is 3 hours. For the course instructor for this semester ay ako lang po ang magha-handle ng, subject na ito, no. Okay? So, konting background lang ay since I've been hired year 2015, I've been teaching na this course, no. So I don't know if this will be advantage or disadvantage on your part, no. But naririnig ko din sa mga ibang batches na ang hirap naman kasi, lahat ng pino-propose namin na topic nire-reject niyo po. Eh, kasi nga, dahil nga since ako na nag-handle, alam ko na kung ano yung mga topic na na-propose na, alin yung mga topic na na-propose, ta's nag-continue din into project study, 'no. So, medyo, yan, medyo mahihirapan. Sabi nila medyo ang hirap naman po mag-approve ng topic, ano. So, sabi nila it is an advantage. Pero yung iba, it is a disadvantage. Pero yung iba, advantage kasi at least alam na nila kung alin yung mga topics or yung mga bagay na hindi na nila dapat na i-propose since kumbaga paulit-ulit, ulit-ulit, ulit na nga. No? Okay?
So, yung course rationale natin in description, this is a basic, well, yung basic research po pagdating sa engineering, this is concerned with the discovery and systematic conceptual structuring ng knowledge natin. So, it involves po integration ng mga knowledge, the different techniques that you have learned, the different methods na na-acquire natin, and experiences from various fields. So, you engineers in the future, since engineering pa lang, but then in the future you will become engineers. Um, your work should design, develop, produce, or construct and operate devices, structures, machines, and systems of economic and societal value. Engineering research is driven by the anticipated value of an application for most engineering students. The goal of a career in industry motivates their pursuit of advanced study, and obviously engineering students' outlook on research, it will tends to incline towards application ng kanilang engineering practice. Thus, ito pong course na ito focuses on the study ng mga methodologies that is being used in conducting engineering research. So using innovation, creativity, and wealth of knowledge, engineering students are expected to develop researches that would address some technical societal issues. Okay. So I believe all of you conducted research during your senior high school. No, it may be a combination of quantitative or qualitative kind of research. No. So ganun din naman yung gagawin natin dito sa subject na ito or sa course na ito na lamang it is specific na or it is already aligned na with our field of study, no, which is engineering. No, so sabi nga niyan, we are to apply yung mga techniques, yung mga methodologies na yan, like yung mga methods na ginamit ninyo, techniques using to analyze data sa inyong EDA, di ba? So you are to apply those methods, no? So you are going to try to design or to develop to make some innovations, no? You you will be creative enough, no, para makagawa ng isang technology or isang machinery, no? And those technologies, machineries, those designs, those fabricated machines, those are solutions po para po address natin yung mga real world problems natin or real world issues, no? Kumbaga makatotohanan talaga siya. Meron kayong makikita or makakasalubong na problema na kayo mismo maaari ang maka-experience o maaaring alam ninyo na ibang tao makaka-experience. So you are to apply engineering to give solution to that specific na problem, no? Okay? So yung contact hours po natin is 3 hours lecture. Okay? So our schedule, okay, so our schedule, wait lang ha. Nasaan yun? Kasi, okay, no. So, ang atin po na anong tawag dito, ang atin po na schedule will be hala, nawala. Eh, wait lang. Nawala. Download ko na yun. Mhm. Wait lang ha. Okay. No, so, four, six.
Okay, no. So, ang ating schedule po is, um, 11 to 11:30 to 1, and the other one is on, tomorrow, no, Tuesday na 2:30 to 4, tama? No. So, meron bang may conflict diyan sa schedule na 'yan? Okey naman lahat, 'no? Yan, 'no. So, walang may conflict ha, walang may issue. So, okey tayo diyan. Actually, gusto ko ngang ibaba kaso meron kayong naka-schedule ng 1 para naman ang lunch break ay lunch break talaga ng 12:00. Tama 'no? Meron kayong 1:00, tama ba? Kasi tuloy-tuloy yung klase ko simula 7 hanggang 1:00. Pero sige, okey lang 'yan, 'no? So, 'yan yung schedule natin. So, wala namang may issue, 'no? So, balik lang tayo, 'yan, 'no? So, here po naman is the criteria for assessment. So, ayan. So, for the criteria for assessment po in this course, so tandaan ano, na sa subject or sa course po na ito, meron lang tayong isang major examination which is yung midterm examination po. So, commonly it is being scheduled every week 9 or 10 ng atin pong semester. Okay, so that will be maybe, second week ng October, first week ng October, 'no? And then, anong tawag dito, that is, 25% po of your final grade, 'no. So, basically it will be a written examination, okay. So, it will tackle or yung scope ng examination natin will be all the topics that we are, going to discuss, 'no, until week 8 or week 9, okay po. No, so 25%. So nag-iisa 'yun ha, sa ating, subject sa ating course na ito, okey? And then next po naman is yung research activities po natin which constitute 25% of our final grade, 'no? Okay, so 25%, 'no, laki naman nun. So ito pong mga research activities na ito, these are the assessments, yung mga assessment task po natin after each topics that we are going to discuss, 'no. So these research activities, this is included already sa, lecture notes po na ipo-provide ko sa inyo. But then yung lecture notes naman yun po ay, depende po sa inyo, puwede po kayong kumuha pero hindi po sa pilitan, okey? Okey? So, nandodo'n na po 'yun, sasagutan niyo na lang, 'no. So, do'n ko na lang iche-check po sa lecture notes ninyo or puwedeng pilasin yung mga, research activities po ninyo, 'no. So, by the way, sino nga po pala ang coordinator ng section na ito? Si Nico, kung makita, Nicholas, 'no. So, anong tawag sa'yo anak, Nico? Opo, ma'am. Yan, Nico. So ayun, anak, makiki-survey na lang ako kung sino yung kukuha ng lecture notes, ha, okey? So makiki-survey na lang. So yun nga, um, those activities po ay nasa lecture notes na. For those naman, if in case na merong siyempre hindi kukuha dahil sabi ko nga hindi naman sa pilitan, then you will be writing your activity, your research activities po on a, short bond paper, 'no. Okay. So, dun niyo siya isusulat and then, 'yan. So, sabi ko nga assessment task siya ng lahat ng activities natin and then unahin ko lang itong research proposal po which is 30% po ng inyong final grade, 'no. Okay. So, yung research proposal, this is actually yun pong chapters 1 to 3, 'no, ng inyong, um, ng magiging manuscript or ng manuscript po na gagawin at isusulat ninyo, okey? So,
But then before po tayo magkaroon ng research proposal, kailangan munang magkaroon tayo ng topic, 'no, approved topic po. So before kayo magkaroon ng approved topic, obviously you should have your topic proposal first. Okay? No, topic proposal muna. So yun muna po ang kailangan nating gawin, 'no. So, may I just remind you po na ang nag-e-enroll ng subject na ito dapat po ay hindi tamad, 'no, dapat ay masipag hanap, 'no, pumunta sa library at mag-research, 'no. Hindi po puwede dito yung, um, maiksi lang ang pasensya, 'no. Kasi kailangan niyo po talaga itong magkaroon kayo talaga ng topic before kayo makapagsulat ng inyong research proposal. And actually some of our research activities, sabi ko nga, ah, yung mga research activities natin, kapag ito po ay ginawa natin somehow, binubuo na po natin itong ating research proposal na ito. So might as well sa simula pa lang or maaga pa lang po ay meron na tayong topic na wino-workout or iwo-workout, 'no, para maaga ding matapos yung ating research proposal. Okay. So, since tayo ay nagdi-discuss ngayon, puwede ko na pong tanggapin, puwede na akong tumanggap ng mga, research proposal po ninyo, 'no. Ano ba po ang mga topic ang puwede po namin i-propose? Anything anything po na may kinalaman sa mechanical engineering, may it be allied courses, 'no, puwede rin naman, 'no. Basta po it is part ng mechanical engineering, 'no. So, ano namang klase po ng mga researches ang common na ginagawa natin? Hmm. Nakausap ko na po si Ma'am Bella, hindi po yung sa reconciliation. Opo. Eh, sabi ko yung sabay na po na. Okey, 'no. So, anong tawag dito? So, you can have na yung research po natin is design and development, design and simulation, puwede rin naman na design and performance evaluation, or puwede rin naman na design and experimentation, 'no. So, puwede po kayong pumili doon kung anong inyong gusto. So, of course kapag design and development, there will be a fabricated na machine or in the end meron tayong output, meron tayong machine na mabubuo, 'no. While for the simulation naman, there is, optimum parameter pagdating po dun sa ating dinesign na, equipment or machinery. Performance evaluation, we have to check ano ba ang, magiging performance ng mga existing na mga technologies na meron po tayo, and then we also have the experimentation naman. Experimental, we are going to assess, test po yung mga existing na mga designs natin. So again, this will be further discussed naman sa mga susunod na mga araw, 'no. But then if you really want or talagang, nago-goal kayo na maagang magkaroon ng topic, ay di puwede naman na sa libreng oras ninyo, even though, even week tayo na online tayo during your free time, dito kayo magtambay sa school, 'no, dinhi sa library at mag-check na kayo ng mga previous na mga studies na, yung mga existing na mga researches na natin, 'no, para kahit papaano magkaroon na kayo kaagad ng mas malawak na idea kung ano ba ang ipo-propose natin, 'no. Kasi din the goal for this semester, may klase ako, so maya-mayang konti, 'no. Okay. So basically, my goal as your instructor and also the department's goal is yun pong mga topic na ipo-propose ninyo, 'no. Kaya sabi ko talagang kailangan ninyong pag-isiping mabuti. Kasi the goal is that yun pong mga topic na ipo-propose ninyo, yan na po ay puwede nating maituloy sa inyong project study 1 and project study 2, 'no. Kasi kung iche-check ninyo kung ano ba ang ginagawa pagdating sa, RM at pagdating sa project study 1, it is actually the same, 'no. Nga lamang pagdating sa RM may mga discussion pa tayo, paano ba tayo mag-a-assess, ano ba yung mga klase ng researches, kumbaga may mga theoretical, mga theories pa tayo na idi-discuss. But sa project study 1, since we have the topic na, dun na kayo dire-diretso, alam niyo na naman ang methodologies kasi nandito na nga idi-discuss sa RM.
gagawa na lang kayo ng manuscript, which is actually the same din naman pagdating sa RN. So, para ma-lessen na lang yung time, makapag-save tayo na sa halip na gagawa ulit, gagawa ulit ng chapters 1 to 3 for the purpose na magpa-grade sa RN. At the same time, magagawa ulit ng chapters 1 to 3, no? Mapopropose ulit for the sake na magkaroon tayo ng grade ng project study 2. Why not gawin na natin siya at one time, no? So, kaya po kailangan na ang ipo-propose ninyong topic ay talagang pag-iisipan ninyong mabuti, no? Talagang pag-aaralan ninyo, research ba ito? Kaya ko ba talaga itong gawin? Kailangan ko ba itong i-research? Maliwanag po, no? So, that is 30%. Again, ang research proposal po ay yun pong from chapters 1 to 3 ng atin pong manuscript. Wala pa siyang result, wala pa siyang gagawin o wala pa tayong gagawing testing, no? So, kumbaga, yan pa lang yung justification kung possible ba or ka-research ba yung topic natin. Okay? So next po, so we have here yung 10% na oral presentation. So if you do have yung 30% na research proposal, no, nagawa mo na siya, nabuo mo na siya yung chapters 1 to 3, ngayon, meron po tayong magiging scheduled na oral presentation or ito yung common na sinasabi natin or yung term natin. Yan po yung defense natin. No, so i-defend po ninyo yung inyong proposal, no, sa ating mga panels, no. So that is 10% of your final grade po sa subject, no. Okay? And then next po is 10% which is peer assessment. So at the end of the semester or before mag-end ang semester natin, after you submit maybe your revised research proposal, no? So you will be assessing or you will be evaluating your peers or your group members, no? So ang atin pong dito po sa RM, yun pong research proposal natin, it will be a group activity or a collaborative activity, no? So you will be in a group and then, of course, you should participate, you should give your contribution para po mabuo yung ating research proposal and also during the oral presentation. So each one of you po, you will be assessing your group members, no? So I will be providing you the rubrics and wag po kayong mag-alala dahil iko lang po ang makakakita ng inyo pong assessment or ng inyong evaluation, no? Okay? So maaari iba sa inyo kakausapin na, "Uy, ay, perfect na naman ang oral presentation." Aba naman, tayo na yung magkakagrupo na, no? But then I, I suggest, no, I strongly suggest that you evaluate your peers or your group members as honest as possible, no? So, hindi dapat makukuha sa nakiusapan or ano ba talaga siya nag-participate or nag-contribute sa pagbuo ng inyong manuscript, no? And kahit naman yan ay grade ninyo, naku perfect, perfect na perfect pagdating sa peer assessment, no? Perfect, pero 'pag naman tiningnan yung research proposal, naman, no? I mean, ah, wala namang kalatoy-latoy ni hindi man lang sumunod sa diniscuss ni Ma'am Joanne, no? Sinabi na kung ano ang ilalagay, diniscuss na kung ano ang i-include, no? Inisa-isa na, based sa objectives ito na ang gagawin, ay hindi pa rin talaga ginawa. Even the format ay hindi finalo. Do you think kapani-paniwala na perfect ang igi-grade mo sa peer assessment? No. So ayun. Okay, no. So, yan po, 10% po yung peer assessment natin, no. So, kung mapapansin ninyo, no, na halos 50% or even 75% of your final grade, yan po ay nakabase sa inyong magiging topic, no, or kung kayo man ay magkakaroon ng topic. Okay po? No, so later on i-di-discuss natin hanggang kailan ba dapat ako ay may topic. No, since ang goal nga natin is magkaroon kayo ng topic na pwedeng mag-proceed until Project Study 1 and Project Study 2. Also po, for this semester,
kapag may topic na kayo initially approved by me, I will be endorsing you to your thesis advisor na for this semester na. No, ngayong semester na ito na po ay i-endorse ko na kayo para po by the start ng ating, kapag nag-start tayo ng second semester, since binuo nyo na, ginawa nyo na, nagkaroon na kayo ng kumbaga na-commenta na at meron ng mga improvement na nagawa because you already discussed it with your uh, thesis advisor or project study advisor as early as January or even February. Once na kayo po'y makipag-enroll, pwede na tayong mag-defense ulit for project study 1 naman. Wherein doon, meron na kayo talagang mga actual na mga panels. For RM, I will be looking for yung mga available natin ng mga professors and instructors, no, to be your panel of examiner. No, but of course it is based sa kanilang availability, no. And of course, since I will be your instructor, so I will be one of your panel of examiner na for this semester for RM. Okay? So maliwanag po. May question, concern? So maybe later na lang tayo mag Q&A. No. And then, yeah, discuss na naman, usage proposal. Okay, so for the ILO, ang subject po na ito, number 1 is to demonstrate awareness. Ano ba ang ibig sabihin ng research? Ano ba yung mga possible na approach natin sa research, stages ng research? ILO 2 is to conduct critical literature review on relevant topics of project. ILO 3, formulate appropriate research paradigm and methodology for data collection, analysis, and interpretation of both quantitative and qualitative data. And then number 4 is for you to develop a research proposal to be presented verbally and through writing. That's why we have the research proposal and oral presentation as one of our assessment tasks. Okay? So, discuss natin yung ibang part. So, some of this naman ay common na sa mga courses ninyo. So, I believe you are well aware naman with the grading system, no? But here, no, talagang very common na magkaroon tayo ng incomplete kasi madalas na talagang nagkakaroon ng deficiency or deficiencies. Lalo kung hindi po natin, di ba, after ng ating presentation, there are some comments and suggestions na ibibigay ang ating mga panels. If you do not conform o kapag hindi po natin sinunod yung mga suggestions na iyon, hindi po natin ni-revise, walang naging revision ang ating manuscript, then you will be given a grade of INC. No? So walang magiging examination but only revision po ng ating manuscript. Naintindihan po? Yan. Okay. So for the class policy, no. So by the way, for grading the target schedule na dapat po tayo ay meron ng topic, no, will be until week 11. No. Week 11, dapat meron na po kayong initially approved, again, approved ko po na topic proposal until week 11. Okay? So if in case po na wala kayong topic until the end ng semester din, I will be giving you a grade of 5. No? So bagsak kayo. Okay? So for the class policy naman, prompt and regular attendance of students is required. So once in a while, I will be checking the attendance, no? Or each and every meetings, I will be checking the attendance. And well, alam ko naman na walang hindi I mean, hindi part ng assessment task yung attendance, no? But then, it has an effect pagdating sa standing ninyo sa klase, no? Because if you exceed 10% po ng maximum number of hours na required per semester, for example, if you have a total na, okay, kung 3 hours ito times 18, ilan yon? 3 times 18, 30, 54. 54 hours. No, tama nga ga? 54 hours tayo a week. The whole semester. Kung 10%, 5.4, so ano natin na 6 hours. Kung 6 hours na ikaw ay merong total unexcused na absences, no. So, if that happens before ng midterm, so you will be dropped
sa course. If that happens after ng midterm, so you will fail the subject, or at the end of the semester, you will be graded a failing grade of 5 po. No, walang effect hindi siya assessment task, part ng assessment task, but it has an effect pagdating sa enrollment natin, no, or sa status natin. Okay? So, this examination, so katulad ng nabanggit ko kanina, meron tayong isa, no, which is midterm examination. So, if in case po na hindi kayo makaka-take ng exam during the scheduled date ng examination, o halimbawa kayo ay nagkasakit or whatsoever na emergency siya, just make sure to inform Nico, no, so that Nico can inform me, no, and then make sure na a week after, halimbawa bumalik ka na, make sure na mag-approach ka sa akin so that you can take the special examination because para kumbaga ma-take mo na yun. Kasi maraming pagkakataon na, hala, nahiya nang lumapit kay ma'am. Eh di ngayon, dahil nga walang exam, ay di na incomplete pa. No, eh hindi lumapit walang exam, no. So again, yung mga kakulangan na iyan, that is your responsibility po. No, kayo ang umabsent, so obviously kayo din ang lalapit para kumuha ng special exam. Naintindihan ko, don't expect me na ako ang mag-approach at lalapit sa inyo because that is your responsibility. Naintindihan ko? Okay. No. So, ayan. So, academic dishonesty, well, regarding the examination naman, so, we make the examination na hindi talaga makakopya siya. No, hindi siya katulad nung talagang, I mean, machi-cheating siya because your examination is your actual output talaga, individual output talaga siya. No, so medyo mahirap doon talagang kapag cheat kayo. No. Maybe possible the plagiarism, but I will be asking you to have it checked. No, so sa subject natin siya for similarity check using the Turnitin. I will be asking you to check it on sa library, no, para maraming data na para talagang makita ko kung mataas ba ang similarity index ninyo. Okay? No, so, kasi lalo research ito. It is a no-no na kayo po ay mangopya, no, ng research ng ibang tao. Okay? Sige. So, ngayon po, no, since tayo ay okay na, before dun, oo, lusan ko na. PDF po. Okay, thank you. Okay. Ay, wala po. Dahil ng di mamaya, try. Sasabihin ko sa'yo, discuss namin kung pwede mo yung sige. Okay. So, ngayon tayo ay nag-orientation. No? Alam niyo na kailangan ko magpo-post ng topic. No? If you felt like parang hindi ko gustong kuhanin ngayon ang RN, which is sana naman hindi, no? Kasi kahit anong gawin, ako at ako pa rin yung dadaanan nito. So, wag na mag-drop. Pero if in case lang naman na kailangan talaga, for example, itong si Javer, no, yan ay papunta na ng, ano ka ba, saan ka ba? New Zealand, no? Magma-migrate na yung family niya. So, alam mo namang pigilan kung mag-drop, no? So, ang akin lang, you make it official, no? Well, first, you approach me and tell me na, ma'am, ako po yung magda-drop na kasi ganito, ganyan. No? So, kung ano man yan, okay, sige. But, ayun nga, make sure na mag-officially tayo po ay mag-drop, mag-accomplish tayo ng ating ISO na dropping. Okay po, no? Kasi kung hindi, at natapos ang midterm, so, automatically at the end of the semester, 5 po ang i-upload ng inyong instructor dyan. Or 5 ang i-upload ko. Okay po? No. So here are the topics that we are going to discuss: the definition, nature, characteristic, research, types ng research, how are we going to develop research objectives, isa-isahin natin siya. No? Review of related literature,
conceptual literature, research literature, synthesis and referencing, yeah, research paradigm, uh, the different conceptual framework. No? So I believe familiar lang kayo is IPO model sa input process output. Tama? No. Yun na ang ginawa ninyo dati sa inyong research? IPO? Hello? Hindi natanda. No. Pero commonly yan, no, the IPO model. Here sa engineering, we have the CDIO model as well as the engineering design process. I-discuss natin siya. And then maybe we can also discuss on week 10 yung mga ethical issues pagdating sa research. So again, until this point, until week 11, dapat po ay meron na po tayo topic no, ang bawat grupo po. No. And then by week 11, 12, or 13, and 13, I will be allowing you to, yun yung, hindi yan free time. Okay? Wala nang discussion, but you are to write yung inyo pong research proposal, which is yung ating chapters 1 to 3. No? And by week 14, 15, 16, that will be, yan. Yan sana, again, i-revise ko pa ito ha, kasi ito yung last mga semester. Pero target is week 14, 15, 16 will be the schedule presentation for defense ninyo since commonly ang schedule ng finals natin since tayo ay DME, no, malaking department na, commonly yan ay na-advance, nagiging week 17, tapos week 18, no. So, para by week 17 and 18, wala na kayong isipin na defense pa, no. Okay, you will only think na lang is all about the revision ng inyong manuscript. Okay po. So that will be the target schedule for this semester regarding this course, the research methods. So by the way, pagdating po sa groupings, no, I will be allowing you, I will be giving you the opportunity to choose kung sino po ang inyong mga um, anong tawag, kung sino ang inyong magiging mga kagrupo. No. But please consider, no, again ha, kung sino po yung kagrupo ninyo for this RM course, yan na po ang magiging kagrupo ninyo hanggang dulo, hanggang project study. No. So, ibinibigay ko na yung responsibility, yung chance na pumili ng makakagrupo. Pero, wag po kayong babalik sa akin at sasabihin niyo sa akin na, ma'am, ito pong napili ko ay ganito. No, hindi po siya nag-participate, hindi po siya no. Pero kung talaga at early stage, eh ganyan na ang ginagawa, ano, ay di, baka naman ayaw ng groupings, no? Baka gusto ay anong tawag dito, baka gusto ay individual, no, gusto niya mag-isa lang siya. Okay lang din naman yun, walang problema po. By the way, pagdating sa groupings po natin, maximum po tayo of 5 members for each group. 3 to 5 members po, maximum na ang 5. Okay po. Okay, may concern, question, clarification, violent action. Ano? May concern, question, clarification? O talaga ha, maliwanag ha? No? Sure ha? Okay. Well, tayo na may magmi-meet nga sa mga susunod na mga araw kung may concern pa kayo, most especially lalo kapag sa mga topic, yan, pwede naman kayo magtanong. Again ha, since tayo nag-discuss na ngayon, pwede na kayong magpasa ng inyong topic proposal. May magtatanong, ma'am, ilan po ang aming pwedeng isubmit? Kahit ilan, no? Sabi nga 'di ba 'pag madami more chances of approval, 'no? Pero puwede rin naman na talagang pag-isipan niyong mabuti kahit 'yan ay iisa, 'no? Basta pinag-isipang mabuti at kumbaga 'yan talaga'y ka-research-research, puwede naman 'yang apruban, 'no?
Pero kapagka masyado ng paulit-ulit, marami ng gumawa, 'no, ay talagang medyo mahirap na yang apruban. And sabi nga namin, we really do suggest na more of ano tayo, i-try na mag-ano tayo, mag-lean into design and simulation, 'no, para medyo mas mabilis. Kasi nitong mga nakaraang taon nga kaya medyo, mababa ang graduation rate natin is because nagkakaroon tayo ng bottleneck pagdating sa pagfa-fabricate. Mabuti sana kung kayo talaga ang nagfa-fabricate 'pag may nilalaanan niyo talaga ng oras para mag-fabricate. Kaya lang kasi ang nagiging tendency nowadays is kumbaga ipapa-fabricate niya sa third party, 'no. So, siyempre dahil minsan maraming tanggap yung fabrication shop, eh, di nagtatagal. 'No. So ayun, okey po. So if I may advise you sa mga libreng oras ninyo or ngayon even though adweek ang meeting natin ng face to face, tas even week ngayon kapag may mga free kayong time at tatambay rin naman kayo halimbawa nasa boarding house kayo, 'yan. Punta kayo dito sa school 'no, i-check niyo yung mga previous na mga researches o yung mga existing na mga studies na natin. Baka doon magkakaroon kayo ng idea papaano ba gagawin, ano kaya baka meron kayong maisip na topic na puwedeng maging improvement ng mga existing ones, 'di ba? 'Yan. So, ayun. So, paano ma'am yung topic proposal? You can have it into you write or you type it into a short bond paper, ilagay yung title 'no, tapos ay, anong tawag dito, konting description lang ng magiging project natin. Okay. Basta po make sure ang unang objective dapat ng ating project is to design, 'no? Okay po, magde-design po kayo, okey? So may question, concern, clarification? Wala na, okey po. Hmm. So kung wala na, so later itong si Nico ay expecting a Google Sheet sa ating classroom, 'no? So ikaw na ang mag-upload. Yung Google Sheet na yun, yun ay accessible access ng lahat, ano, okey? So doon po ilagay yung pong group number tapos yung groupings po natin kung sino na yung magkaka-group, okey po? Maliwanag? Ayan, 'no. So again anak ha, survey na lang ako para dun sa lecture notes, okey? So kung may question pa ba, concern, clarification? Meron ka? Okey, 'yan. So kung wala na, 'no, so kung wala na, 'no, kung wala na tayong concern, 'yan. Thank you for the attendance, 'no. Tayo magmi-meet ng face to face next week kasi holiday, 'no. Pero 'yan, online na naman. Pero kung may mga topic na naman kayo na ipapasa, nandito lang naman ako sa faculty room, ano. So puwede na kayong mag-pasa, 'no. Kailangan dito ay hindi lang maagap, masipag din, again mahabang pasensya, 'no, tiyaga, okey po? So kung okey na, kung wala ng concern, question, clarification, again thank you for your attendance today, ano, 'yan sige puwede na kayong mag-leave sa ating po meeting room. Thank you. Puwede kang maglabis. Puwedeng maglabi